Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kabangers at mga kayangdo. Narito na naman ang inyong lingkod, si Danny, ang retiradong manunugis, para maghatid sa inyo ng isang kwentong sigurado magpapatindig ng inyong mga balahibo habang kayo ay naglalaba, nagmamaneho ng tricycle, kahit nagpapahinga lang pagkatapos ng isang mahabang shift sa trabaho. Alam nyo, bago tayo tuluyang pumasok sa pinakadiwa ng ating kwento ngayong gabi, may nabasa akong isang komento mula sa ating masugid na taga-subaybay na si Kaloydi. Sabi niya, Danny, totoo ba yung mga kwento tungkol sa mga lumang anting-anting at mga talisman na ginagamit noong unang panahon laban sa mga aswang? May bisa pa ba ang mga yan sa modernong panahon o kwentong barbero na lang yan? Napangiti ako sa tanong na yan, Lloydie, dahil saktong-sakto, yan sa ibabahagi ko sa inyong ngayon. Alam nyo, hindi lahat na nakikita nating nakasabit sa pintuan o nakasuksok sa pitaka ay dekorasyon lang. May mga bagay na hindi lang basta-basta gamit. May mga bagay na may dalang kasaysayan at kapangyarihan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero bago ang lahat, nais ko lang ipaalala na ang mga kwentong ito ay based sa aking mga naging karanasan noong ako ay aktibo pa sa larangang ito. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga gabi-gabing kwentuhan. Napakalaking tulong nito para mas lumago pa ang ating komunidad at mas marami pa tayong maabot na mga kababayan natin na naghahanap ng konting libangan at pangilabot sa gitna ng kanilang abalang buhay. Balik tayo sa talisman, Lloydie. Alam mo ba na may isang particular na talisman na halos kumitil sa buhay ng nanay ko noong bata pa ako? Isang maliit na medalyon na akala namin ay nawala na sa agos ng panahon. Pero ang totoo, ito ang naging mitsa ng isang madugong labanan sa aming baryo na hindi ko malilimutan hanggang sa huling hininga ko. Isang mahiwagang bagay na akala na marami ay proteksyon, pero may kaakibat palang sumpa kung hindi mo alam kung paano ito pangangalagaan. Kaya naman, manatili kayong nakikinig dahil itong kwentong ito ay hindi lang tungkol sa takot, kundi tungkol din sa pamilya, sa mga sikretong pilit nating ibinabaon, at sa paninindigan sa gitna ng kadiliman. Sa mga sandaling ito, habang inihahanda nyo ang inyong mga sarili, nais ko ring pasalamatan ang lahat ng mga nag-comment at nag-like sa ating mga nakaraang videos. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas para ituloy ang ganitong uri ng pagkukwento. May mga nagsasabi na, Danny, bitin naman ang kwento mo. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil nandito kayo para pakinggan ang mas mahabang bersyon na ito. At syempre, para sa mga gusto na mas visual na karanasan, huwag nyo ring kalimutang bisitahin ang ating pangalawang channel, ang Kabanong version 2.0. Doon, may mga gumagalaw na images at mas matitinding effects na siguradong mas lalong magpapadama sa inyo ng bawat eksenang aking isinasalaysay. Napakaganda ng feedback niyo roon at sana ay patuloy niyo kaming suportahan sa aming mga bagong proyekto. Isang malaking karangalan para sa amin ang maging bahagi ng inyong gabi-gabing routine. Ngayon, ihanda na ang inyong mga cup, ayusin ang inyong mga higaan, at patayin na ang mga ilaw dahil magsisimula na tayo sa pinakamahiwaga at pinakanakakapangilabot na parte ng aking kabataan. Ang panahon kung saan ang isang simpleng talisman ay naging susi sa pagbubukas ng pinto ng impyerno sa aming tahimik na baryo. Huwag kayong aalis dahil sa bawat minuto na lilipas, mas lalong hihigpit ang kapit ng takot sa inyong mga puso. Espela, heto na ang ating simula. Sariwa pa sa aking alaala ang hitsura ng talisman na iyon. Hindi ito ginto, hindi rin ito pilak. Mukha lang itong isang piraso ng kalawanging bakal na may mga ukit na hindi mo mawari kung hayop ba o halaman. Pero kapag hinawakan mo ito, may kakaibang init na gumagapang sa iyong palad, para may buhay na nananahan sa loob nito. Sabi ng lolo ko noon, huwag na huwag daw itong ilalabas sa lalagyan nito kapag kabilugan ng buwan. Pero dahil sa kuryosidad ko bilang isang batang pasawi, sinuway ko ang babalang iyon. At doon,
Doon nagsimula ang lahat ng perwisyo sa pamilya namin. Naalala ko pa ang mukha ni Mama nang makita niya akong hawak-hawak ang medalyon na iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang deti niyang mapayapang mukha ay napalitan ng matinding takot at galit. Agad niya itong hinablot sa akin at ibinalik sa loob ng isang bowl na puno ng mga tuyong dahon na makahiya at asin. "Danny, anong ginawa mo?" Tanong niya sa akin na nanginginig ang boses. Noong oras na iyon, hindi ko naintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya. Para sa akin, isa lang itong lumang gamit na nakita ko sa bodega. Pero ng gabing iyon, narinig ko ang unang kaluskos sa aming bubungan. Hindi ito kaluskos ng pusa o ng daga. Mabigat ito, para may isang malaking tao na naglalakad sa itaas ng aming bahay, dahan-dahan, na tila ba may hinahanap. Nanlamig ang buo kong katawan habang nakatingin ako sa kisam. Alam ni Mama na may dumating na. Alam niya na ang talisman na hinawakan ko ay nagsilbing parola para sa mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa aming baryo. Simulan noon, hindi na kami nakatulog ng maayos. Bawat gabi ay naging isang pakikipagsapalaran para mabuhay. Kaya naman, mga kabangers, itong kwentong ito ay alay ko sa aking ina, ang babaeng humarap sa kadiliman para lang maprotektahan ako, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligtasan. Handa na ba kayong malaman ang buong katotohanan? Handa na ba kayong sumama sa akin sa pagbabalik tanaw sa isang bangungot na naging realidad? Sages, simulan na nating himayin ang bawat detalye, bawat pangyayari, at bawat pangilabot na naganap sa baryo San Isidro. Huwag kayong kukurap dahil baka sa susunod na kaluskos na marinig niyo, hindi na lang yan imahinasyon. Manatiling matatag, manatiling nakikinig dahil ang kabutihan ay mananatiling liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang kwento ng talisman na nagpabago sa aking buhay at marahil magpapabago rin sa pananaw niyo sa mga bagay na hindi niyo nakikita. Tayo na at maglakbay sa mundo ng mga aswang, sa mundo kung saan ang bawat anino ay may dalang panganib, at ang bawat panalangin ay may katapat na hamon. Isang mapagpalang pakikinig sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito, dama ko ang inyong pananabik. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag kalimutan, pindutin ang like button kung handa na kayong harapin ang gabi. Napakalaking bagay nito para sa ating algorithm upang mas marami pang makarinig ng ating mga kwento. Maraming salamat muli at heto na, ang unang kabanata ng ating mahabang paglalakbay. Isang gabi na puno ng misteryo, isang gabi na hindi nyo malilimutan. Tayo na, ang buhay sa baryo San Isidro ay hindi naman palaging puno ng katatakutan. Sa katunayan, ang umaga namin doon ay nagsisimula sa amoy ng sunog na goma at kumukulong mantika. Doon sa tapat ng aming bahay, nakatayo ang muntin naming bulkaniseryo na pinatatakbo namin ni Vito. Habang ako ang taga-salpak na interior, si Vito naman ang taga-istambay at taga-kuwento sa mga dumadaang tricycle driver. Pre, dahan-dahan naman sa pagpupok niyan, baka mapunit yung patch. Bero ni Vito habang nakaupo sa isang lumang gulong. Hoy Vito, kung tumulong ka kaya rito imbes na puro kadadarian, kita mo nang ang daming nakapila, oy. Sagot ko habang pinapahiran ng grasa ang braso ko. Alam mo naman na marketing manager ako rito, Danny. Ako ang humahatak ng customer sa pamamagitan ng aking charisma. Hirit pa niya sabay tawa. Maya-maya pa, dumating si Aling Marates. Hindi niya tunay na pangalan pero yun na ang tawag ng buong baryo sa kanya dahil sa bilis niyang makasagap ng balita. Wey, mga iho, nabalitaan niyo na ba yung bagong lipat doon sa dulo ng kalye, yung malapit sa lumang tulay? Tanong ni Aling Marates habang nagpapaypay ng abani ko. Sino po yun, Aling Marates? Yung pogi ba na sabi niyo kahapon? Tanong ni Vito na agad na buhayan ng dugo. Anong pogi? Parang galing sa hukay, yung hitsura nung mama na yun. Si Mang Isko ang tawag sa kanya. Ang sabi niya ay galing siyang Mindoro at gusto lang daw magpahinga rito sa atin. Paliwanag ni Aling Marates. Ano namang kakaiba sa kanya? Marami naman talagang deo rito sa atin ay.
Sabi ko habang tinitingnan ang isang gulong na may malaking butas. Ay naku Danny, kung nakita mo lang siya kanina. Sobrang bait. Tinulungan niya si Aling Nena na magbuhat ng mga sako ng bigas, pero yung amoy niya, sus Mariusep, parang may namatay na daga sa loob ng bibig niya. Dagdag ni Aling Maret sabay tekip ng ilong. Grabe naman kayo, baka naman hindi lang nakapagsipilyo dahil bagong gising. Depensa ni Vito. Hindi iho, iba yung amoy. Malansa na parang nabubulok na karn. At yung pananamit niya, napaka-weirdo. Naka-jacket na makapal kahit tirik na tirik ang araw, sabi ni Aling Marites. Sakto namang dumaan si Brando na noon ay Brandy na ang tawag sa sarili dahil sa pag-out niya bilang bakla. A true Korean, Mother Marites. Nakasalubong ko rin yang si Mang Isko kanina sa Pelink. My goodness, yung fashion sense niya, literal na dead fashion. Nakaternong kupas na corduroy at yung sombrero niya, parang galing pa sa panahon ng Kastila, sabi ni Brandy sabay kembot. At yung hininga niya, hindi lang yun halitosis, yun ay biological weapon. Muntik na akong himatayin nung nag-thank you siya sa akin nung tinulungan ko siyang pulutin yung mga barya niya. I was like, Sir, please, don't talk, just walk. Nagtawanan kaming lahat sa hirit ni Brandy. Grabe ka talaga, Brandy. Baka naman may sakit lang, yung tao sa baga kaya ganon ang amoy, sabi ko. May sakit o wala, Danny, kailangang maturuan, yang si Mang Isko ng proper hygiene. Kasi kung hindi, baka peti mga aso rito sa atin ay magsipagtago dahil sa amoy niya, sagot ni Brandy. Habang nagkakatuwaan kami, biglang tumigil ang isang itim na lumang motorsiklo sa tapat ng shop namin. Ang sakay nito ay isang lalaking matangkad, payat, at gaya nga ng sabi ni Aling Marites, naka-jacket ito kahit mainit. Magandang umaga sa inyo. Kayo ba ang may-ari ng shop na ito? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Sa sandaling bumuka ang bibig niya, parang huminto ang ikot ng mundo ko. Isang masangsang na amoy ang biglang bumalot sa paligid namin. Amoy na nabubulok na bangkay na hinaluan ng malansang dugo. Opo. Ako nga po. Ano pong may paglilingkod ko? Tanong ko habang pilit na hindi humihinga sa ilong. Nalambot kasi itong gulong ko. Baka pwedeng mahanginan o kung may butas man ay mapatsehan. Sabi niya sabay baba sa motor. Sage po, titingnan ko lang, sabi ko. Lumapit si Vito para tumulong pero bigla siyang napaetras at napahawak sa biwang ko. Danny, hurry. Yung amoy, hindi ko kaya. Bulong ni Vito na namumutla na. Tumahimik ka, nakakahiya, sutsot ko sa kanya. Ako na rito, Mang Isko. Maupo muna kayo roon sa bangko. Alok ko. Salamat, napakabait niyo naman palang mga bata rito. Alam niyo, bihira na ang mga taong handang tumulong ng walang pasubali, sabi ni Mang Isko habang naglalakad papunta sa bangko. Sa bawat hakbang niya, parang may kung anong aura ng bigat na kasama niya. Tumingin ako kay Brandy at Aling Marites na noon ay nasa malayo na. Kunyari ay may tinitingnan sa kabilang bahay pero halatang umiiwas lang sa amoy. Why Danny, yung interior niyan parang bago pa Bakit biglang lumambot? Tanong ni Vito na pilit lumalapit pero nakatakip ang ilalim ng shirt sa ilong. Tiningnan ko ang gulong. Wala namang butas. Walang pako. Pero yung hangin sa loob, malamig. Napakalamig. Wala namang butas, Mang Isko. Baka po maluwag lang yung pito. Sabi ko, ay, ganun ba? Salamat ha. Magkano ba ang bayad? Tanong niya habang dumudukot sa bulsa. Huwag na po, hangin lang naman yan, sagot ko. Hindi, kailangang bayaran ang serbisyo. Ito pambili niyo ng merienda. Sabi niya sabay abot ng 50 piso. Pagdampi ng kamay niya sa kamay ko, nanlamig ang buong katawan ko. Ang balat niya ay parang pepel na tuyo at napakalamig, parang yelo na galing sa freezer. Nang umalis na si Mang Isko, naiwan kaming nakatayo ni Vito sa gitna ng kalsada. Pre, nakita mo ba yung mga kuko niya? May itim na parang puno ng lupa. Bulong ni Vito. Napansin ko rin yun. At yung meta niya,
parang walang buhay, sagot ko. Danny, I told you, may carry yung amoy niya. Parang literal na death becomes him. Ang peg ni Lolo Isko, sigaw ni Brandy habang pabalik sa amin. At pansinin niyo, bakit parang hindi siya pinagpaawisan kahit naka-jacket? Tanong ni Aling Marets na lumapit na rin. Baka sanay sa lamig, sabi ko, pero sa loob-loob ko ay kinakabahan na ako. Doon nagsimulang maging usap-usapan si Mang Isko sa buong baryo. Hindi lang dahil sa amoy niya, kundi dahil sa pagiging overly helpful niya. Kahit anong gawin ng mga tao, palaging nandoon si Mang Isko para tumulong. Kapag may namatayan, siya ang unang dumarating para tumulong sa pag-aayos ng kabaong. Kapag may nagkakasakit, nagdadala siya ng mga dahon na sabi niya ay gamot. Pero lahat ng tinutulungan niya, imbes na bumuti ang lagay, ay parang lalong nanghihina. Isang hapon, habang nagtitinda kami ng turon ni Mama, dumaan ulit si Mang Isko. Aling Espina, pabiling nga po ng 5 turon. Mukhang masarap ang luto niyong ngayon sabi niya. Si Mama, nakilala sa pagiging matalas ang pakiramdam, ay biglang napatigil sa pagbabalot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mang Isko. Sage, Isko. Heto na. Europeyong kaibigan lang. Mukhang kailangan mo ng pahinga. Masyado kang maputla. Sabi ni Mama. Ayos lang po ako. Aling Espina. Marami lang talagang kailangang gawin dito sa baryo niyo. Sagot niya sabay kuha ng turon. Pagkaalis niya, lumingon sa akin si Mama. Danny, lumeyo-leyo ka sa taong yan. May amoy siya na hindi amoy ng buhay. Bulong ni Mama. Opo Ma, napansin ko rin po, yun nung nagpa-vulcanize siya sa shop, sagot ko. Hindi lang yun amoy ng hininga, Danny. Yun ay amoy ng lupa. Amoy na taong matagal nang dapat nakalibing pero pilit pa ring bumabangon. Dagdag ni Mama na nagpatahimik sa akin. Kinabukasan, nalaman namin na ang aso ni Mang Carding, yung pinakamatapang na aso sa baryo, ay natagpuang patay sa tapat ng bahay ni Mang Isko. Walang sugat, walang dugo, pero ang lahat ng laman loob ay parang natunaw sa loob ng katawan nito. Naku, baka nalason yung aso, sabi ng mga kapitbahay. Pero kami ni Vito, alam naming may mas malalim pang dahilan. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi galing sa bayan, nakita namin si Mang Isko na nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Wala siyang ginagawa, nakatingala lang siya sa buwan. Sa ilalim ng liwanag nito, nakita namin ang anino niya, isang anino na hindi tao ang hitsura. Ang anino niya ay may mahahabang pakpak at matutulis na kuko. Vito, huwag kang maingay, bulong ko habang hinihila siya sa dilim. Danny, aswang ba siya? Nanginginig na tanong ni Vito. Hindi ko pa alam, pero sigurado akong hindi siya basta-bastang tao, sagot ko. Nang maramdaman ni Mang Isko na may nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon namin. Ang mga mata niya ay nagliwanag ng kulay pula sa dilim. Agad kaming tumakbo ng mabilis hanggang sa makarating kami sa bahay. Doon ko napagtanto na ang kapayapaan sa baryo San Isidro ay panandalian lang pala, na ang Deo na inakala naming mabait ay may dalang panganib na hindi namin kayang basta-bastang harapin. Ano nang gagawin natin, Danny? Baka tayo na ang susunod, sabi ni Vito habang nakasandal sa pinto. Kailangan nating mag-obserba. Huwag tayong basta-bastang gagawa ng hakbang hanggat hindi tayo sigurado, sabi ko. Pero sa isip ko, naalala ko ang mga sinabi ni Mama tungkol sa mga aswang, na sila ay parang tao kung mamuhay, pero hayop kung pumatay. At si Mang Isko, sa kabila ng kanyang pagiging matulungin, ay unti-unti nang nilalason ang kaisipan ng mga tao sa aming baryo. Kasi naman, tong si Mang Isko, pwedeng magdeo na lang, kailangang maging aswang pa. Like hello, sobrang out of fashion na yan sa 21 SC century. Bero ni Brandy nung ikinuwento namin sa kanya. Pero halatang takot din siya dahil hindi na siya naglalalabas kapag gabi. Ang social friction sa baryo ay lalong tumindi ng simulan ni Mang Isko na magbigay ng mga regalo sa mga bata, mga laruang gawa sa kahoy na ayon kay Mama ay galing sa sementeryo.
Huwag niyo yang lalaruin, sigaw ni Mama sa mga bata sa labas. Nagalit ang ilang mga magulang kay Mama. Bakit ba ang sama ng tingin niyo kay Mang Isko, Espina? Napakabait nung tao, binibigyan na nga ng laruan ang mga anak namin. Tinagsasabihan niyo pa ng ganyan, reklamo ni Aling Juana. Juana, hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Maniwala ka sa akin, hindi laruan, yan kundi sumpa, sagot ni Mama. Doon nahati ang baryo, ang mga naniniwala kay Mang Isko at ang mga nagdududa sa kanya. At sa gitna ng kaguluhang ito, ang kadiliman ay unti-unti nang kumakalat, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lumamon ng buhay. Ang bawat gabi ay naging mas mahaba, ang bawat kaluskos ay naging mas nakakatakot, at sa bawat paghinga ni Mang Isko, ang amoy ng kamatayan ay mas lalong sumisidi. Nagpapaalala sa amin na ang kaaway ay nasa piling na namin. Naghihintay lang na mamatay ang huling liwanag ng pag-asa. Danny, pre, handa na ba tayo? Tanong ni Vito habang hinahasa ang kanyang itok. Hindi pa, pero kailangan nating maging handa. Sagot ko habang nakatingin sa labas, kung saan ang anino ni Mang Isko ay tila ba naglalakad sa gitna ng kalsada. Walang tunog, walang bakas, kundi ang masangsang na amoy ng kamatayan na hinding-hindi na namin malilimutan. Lumipas ang mga araw na parang may kung anong mabigat na ulap na nakadagan sa aming baryo. Hindi mo may paliwanag pero ramdam mo sa hangin na may mali. Hindi na lang basta amoy ng kanal o amoy ng usok ng tricycle ang nananaig. Unti-unti itong napalitan ng isang kakaibang samyo na tila humahalo sa gabi. Amoy ng luya na hinaluan ng suka. Sa una, akala namin ay may nagluluto lang ng paksiw o may nag-aayos ng hilot sa kapitbahay, pero hindi nawawala ang amoy na iyon kahit madaling araw na. At ang mga aso, Diyos mio, wala ng gabi na hindi sila nag-iingay. Hindi sila tahol ng tahol na parang may dadaan na tao. Ang ginagawa nila ay yung mahahabang huni, yung tinatawag nating ngalngal o pag-alulong na parang may nakikitang hindi natin nakikita. Isang gabi, habang nagliligpit kami ni Vito ng mga gamit sa shop, bigla siyang napatigil. Nakatingin siya sa madilim na bahagi ng kalsada, doon sa may malaking puno ng akasya. Danny, tawag niya sa akin pero pabulong lang. Bakit pre, may naiwan ka pa ba? Tanong ko. Sabi niya, parang may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Isang boses na parang galing sa malayo pero kasabay lang ng ihip ng hangin. Vito, sabi ko sa kanya, baka guni-guni lang niya, yun dahil sa puyat at pagod sa pagkakabit ng mga gulong buong araw. Pero habang pabalik kami sa loob ng bahay, narinig ko rin. Isang mahinang bulong na parang galing sa likod ng aking tenga. Danny, nanayo ang balahibo ko sa batok. Hindi yun boses ng tao. Yun ay boses na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Hindi kami nag-imika ni Vito hanggang sa makapasok kami at may kandado ang pinto. Pre, hindi na ito biro. Naririnig mo rin ba yung mga aso? Arang umiyak sila, sabi ni Vito habang sumisilip sa siwang ng bintana. Ang mga aso ni Mang Carding na natitira pa ay nakabahag ang buntot at nakatingala sa bubungan ng bahay ni Mang Isko. Alam mo, baka tik-tik lang yan, sabi ko para pakalmahin ang sarili ko. Magnanakaw siguro na gumagamit ng kung anong chemical para patulugin ang mga tao. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi tik-tik ang kalaban namin. Ang tik-tik ay maliit na ibon lang na nagbabadya ng aswang. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay parang kami ang hinahabol. Parang kami ang tinitingnan mula sa bawat madilim na sulok. Ang takot na ito ay hindi lang basta takot sa multo. Ito yung instinct ng tao noong unang panahon na alam mong may predator na naghihintay sa labas ng kuweba mo. Anong tik-tik? Danny, gising. Ang tik-tik sa bubungan lang yan tumitunog. Pero yung narinig natin, tinawag tayo sa pangalan. Ano malalaman ng ibon ang pangalan natin? Geek ni Vito. Maya-maya pa, dumating si Brando o Brandy, himahangos at halos matumba sa pagpasok sa vulkaniseryo. Gosh, mga te, I can't take this anymore. Yung parlor ko, amoy suka na rin.
Akala ko may kliyente lang na nagpa-hot oil ng kung anong concoction, pero pagtingin ko sa labas, wala namang tao. Hingal na kwento ni Brandy. At yung mga aso, parang sure na mga maligno sa ingay. Tapos, habang naglalakad ako rito, may narinig akong bumubulong sa akin. Brandy, like, excuse me, hindi kami close. Kahit nagpapatawa si Brandy, baka sa mukha niya ang tunay na sindek. Sinasabi ko sa inyo, may kinalaman dito, yung si Mang Isko. Mula nang dumating yun, naging weird na ang lahat. Dagdag pa niya. Kailangan nating alamin kung anong ginagawa niya sa gabi. Mungkahi ni Vito. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ka ba? Delikado yan. Kung hindi nating gadawin, baka isa-isa tayong maubos dito. Tingnan mo si Aling Nena. 3 araw na raw hindi lumalabas ng bahay dahil nilalagnat na hindi may paliwanag, sagot ni Vito. Sa huli, napapayag din nila ako. Nagpasya kaming mag-abang sa may lumang rice mill, isang dead zone, sa dulo ng baryo kung saan walang kuryente at puro matatangkad na talahib lang ang paligid. Malapit ito sa bahay ni Mang Isko at ito ang tanging daan papunta sa gubat. Habang naglalakad kami, ang amoy ng luya at suka ay lalong tumatapang. Bawat hakbang namin sa tuyong damo ay parang tunog ng pagsabog sa sobrang tahimik ng gabi. Narating namin ang lumang rice mill. Ang gusaling ito ay matagal ng abandonado simula nung may aksidenteng nangyari rito noong dekada 80. Ang mga pader nito ay puno na ng lumot at ang bubungan ay butas-butas na. Doon kami nagtago sa likod ng isang malaking tangke ng tubig. Bakla, bakit dito tayo? Pwede namang sa Jollibee na lang tayo nag-stayky out. Biro ni Brandy pero ramdam mong nanginginig ang mga kamay niya. SCA. Tahimik. May naririnig ako. Sabi ni Vito. Mula sa kadiliman ng rice mill, may narinig kaming kalansing ng bakal. Dahan-dahan kaming sumilip. Sa loob, may nakita kaming anino na nakatayo sa gitna. Hindi namin maaninag ang mukha dahil madilim. Pero ang tangkad nito ay hindi pangkaraniwan. Maya-maya, ang aninong iyon ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito naglalakad, parang lumulutang ito o gumagapang sa hangin. Danny, si Mang Isko ba yun? Bulong ni Vito. Hindi ko nasagot ang tanong niya dahil sa mga sandaling iyon, ang amoy ng suka ay naging amoy ng sariwang dugo. Biglang tumahimik ang lahat ng aso sa baryo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang tunog na nagpalamig sa aming mga bituka. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang tunog ay malakas at parang galing sa mismong itaas ng aming ulo. Nasa itaas natin sila, bulong ko. Pagtingala namin, wala kaming nakitang ibon. Ang nakita namin ay isang pairs ng mga matang nagliliyab sa pula, nakadikit sa kisem ng rice mill na parang butiki. Vito, Danny, Brandy, ang mga bulong ay sabay-sabay na dumating, parang isang koro ng mga patay. Tedbo, sigaw ko. Pero pagtalikod namin, nakatayo na sa harap namin si Mang Isko. Hindi na siya ang matandang matulungin na nakilala namin. Ang kanyang jacket ay punit-punit na at ang kanyang balet ay tila natutuklap, naglalabas ng itim na likido. Saan kayo pupunta, mga iho? Hindi ba't gusto niyong malaman ang katotohanan? Tanong niya, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay may kasamang usok na amoy na bubulok na karn. Hindi po namin kayo inaano, Mang Isko. Pauwi na po kami, sigaw ni Brandy na halos mayak na. Ang katotohanan ay hindi niyo matatakasan. Ang baryong ito ay matagal ng hinaw para sa anihan, sabi ni Mang Isko habang ang kanyang mga daliri ay unti-unting humahaba at nagiging matutulis na kuko. Anong anihan? Tao kami, hindi kami palay. Buliyaw ni Vito habang iwinawasiwas ang kanyang dalang itok. Pero si Mang Isko ay tumawa lang, isang tawang parang pagkaskas ng bato sa bungo. Ang inyong takot ang nagpapataba sa akin. Ang inyong mga sikreto ang nagbibigay sa akin ng lakas. Bigla siyang lundag sa amin ng napakabilis. Halos hindi namin namalayan ang galaw niya.
Buti na lang ay mabilis kaming nakailag at nagkanya-kanyang takbo papasok sa mas masukal na bahagi ng rice mill. Dito, sa loob, tawag ko sa kanila. Umasok kami sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang sako. Doon kami nagkulong at hinarangan ang pinto ng isang lumang makinarya. Ano nang gagawin natin? Atay na tayo rito, iyak ni Brandy. Hindi tayo mamamatay. Isipin niyo, bakit hindi niya tayo agad napatay kanina nung nasa labas tayo? Tanong ko habang nag-iisip ng mabilis. Baka gusto niya tayong paglaruan muna, sagot ni Vito. O baka naman may limitasyon ang kapangyarihan niya. Dagdag ko, naalala ko ang talisman na hawak ko noong bata ako. Ang init na naramdaman ko noon, kailangan ko yun ngayon. Pero nasa bahay yun, nakatago sa baul ni Mama. Kailangan nating makabalik sa bahay. Nandoon ang kailangan natin, sabi ko sa kanila. Pero paano? Ang labas ng silid na ito ay puno na ng mga nilalang na hindi namin alam kung ilan. Naririnig namin ang kanilang mga kuko na kumakaskas sa mga sako sa labas. Tik-tik, tik-tik. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Listen, I have a plan, sabi ni Vito na sa kabila ng takot ay nahanap ang kanyang tapang. Brandy, may lighter ka diba? Danny, yung mga sako rito, puno pa ng tuyong ipa. Kung susunugin natin ito, makakalikha tayo ng distraction. Ang mga aswang takot sa apoy, di ba? True. Ang fire ay laging in fashion laban sa mga monster, sagot ni Brandy habang kinakalkal ang kanyang bag. Sige, gawin natin. Pero kailangan nating tumakbo ng mabilis paglabas natin. Huwag lilingon, paalala ko. Sinindihan namin ang mga sako. Dahil tuyo ang mga ipa sa loob, mabilis na kumalat ang apoy. Ang makapal na usok ay agad na bumalot sa silid. Nang maramdaman naming sapat na ang gulo sa labas, sinipa namin ang pinto. Ang makapal na usok ay naging tabing namin. Nakita namin ang mga anino na nagtatalunan palayo sa apoy, naglalabas ng mga matitinis na tili na parang nasasaktan. Tekbo, sigaw ko muli. Tumakbo kami sa gitna ng masukal na damuhan, pabalik sa direksyon ng baryo. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin ang mga mata sa aming likuran. Ang pamburu ay hindi pa tapos. Ang mga bulong ay patuloy pa rin, parang musika sa gitna ng aming pagtakas. Danny, hindi ka makakatakas. Ang boses ni Mang Isko ay parang nasa loob na ng utak ko. Huwag kang makinig sa kanya. Danny, takbo lang. Sigaw ni Vito nang mapansin niyang bumabagal ako. Nang makarating kami sa gilid ng kalsada, nakita namin ang mga ilaw ng mga bahay. Pero sa halip na gumaan ang loob ko, lalo akong kinabahan. Ang buong baryo ay tahimik. Sobrang tahimik. Wala ng asong umaalulong. Wala ng tricycle na dumadaan. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mabilis na tibok ng aming mga puso at ang papalapit na tunog ng mga pakpak sa itaas. Alam ko, ang gabing ito ay simula pa lang ng isang madugong labanan na magpapasya sa kapalaran ng baryo San Isidro. At habang papalapit kami sa aming bahay, nakita ko si Mama na nakatayo sa pintuan, hawak ang isang sulo at ang lumang talisman. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tumasok kayo sa loob. Ngayon na, sigaw niya. Alam ni Mama na dumating na ang oras. Ang sumpa na nakaraan ay kailangan ng tapusin bago pa nito ubusin ang lahat ng aming mahal sa buhay. Mabilis kaming humahangos na pumasok sa loob ng bahay habang si Mama naman ay mabilis na isinara ang mabigat na pintong gawa sa yakal. Rinig namin ang kalabog sa labas. Ang tunog ng mga kuko na pilit kumakaskas sa kahoy, naghahanap ng kahit na maliit na siwang para makapasok. Hingal na hingal si Vito at napasandal sa pader, habang si Brandy naman ay tuluyan ng napaupo sa sahig, umiyak ng walang tunog. Danny, ang talisman. Nakuha mo ba ang talisman? Tanong ni Mama sa akin habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Sabi ko wala sa akin, Ma, akala ko nandoon pa sa baul mo. Tumingin si Mama sa akin ng may halong lungkot at takot, at doon ko nalaman na ang proteksyong inaasahan namin ay wala na sa kinalalagyan nito.
Ngunit hindi kami pwedeng manatili lang doon na parang mga manok na naghihintay na katayin. Biglang tumahimik sa labas. Ang kaninang kalabog ay napalitan ng isang pamilyar na boses. Brandy, anak, buksan mo ang pinto. Narinig naming tawag mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Brandy. Boses iyon ng kanyang tatay. Ang tatay niya na 3 taon nang pumanaw. Brandy, alam ko ang sikreto mo. Alam ko kung saan mo itinatago ang perang pambayad sana sa utang ng pamilya niyo na kinuha mo. Patuloy ng boses. Napahagulgol si Brandy. Danny, si Papa, yun. Kailangan ko siyang tulungan. Sabi niya habang pilit na tumatayo para lumapit sa pinto. Inigilan siya ni Vito. Brandy, gising. Patay na ang tatay mo. Aswang yan, si Mang Isko, yan na ginagaya ang boses niya, sigaw ni Vito. Pero ang boses sa labas ay naging mas mapang-akit, mas masakit. Brandy, nahihiya ka ba sa akin dahil sa pagkatao mo? Huwag kang mag-alala, tanggap kita. Lumabas ka lang dito at yayakapin kita, sabi ng boses. Ito ang pinakamatinding sandata ng mga nilalang na ito. Ang gamitin ang ating mga kahihiyan at mga lihim na sugat para ilabas tayo sa ating mga kuta. Muntik na kaming sumuko nang biglang may bumagsak na malaking bagay sa aming bubungan. Ang bigat nito ay hindi pangkaraniwan, parang isang sako ng semento na inihulog mula sa langit. Nagsimulang lumundo ang kisam namin. Ma, sa likod tayo, sa kusina. Sigaw ko. Tumakbo kami papunta sa kusina. Pero huli na ang lahat. Isang peres na mahahabang kamay na kulay abo at may matutulis na kuko ang bumutas sa kisem at muntik nang mahablot si Mama. Doon namin nakita ang tunay na anyo ng aming kinatatakutan. Hindi na ito si Mang Isko na naka-jacket. Ang nilalang sa itaas ay may malalapad na pakpak na parang balat ng paniki. Ang mukha ay mahaba at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ito basta aswang. Ito ay isang mandurugo na may taglay na talino. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba ang mukha niya? Sigaw ni Vito habang iwinawasiwas ang kanyang itok. Iyon nga si Mang Isko, pero ang balat niya ay parang tinituklap na karn. Agad kaming lumabas sa pinto sa likod dahil alam naming babagsak na ang bahay kung mananatili kami roon. Ang pagtakas namin ay naging isang madugong habulan sa gitna ng mga taniman ng saging. Bawat tebang ng saging na madadaanan namin ay tila nagiging anino ni Mang Isko. Danny sa kanan. Sigaw ni Mama nang makita niyang lulundig ang nilalang mula sa isang puno. Nagpagulong-gulong ako sa putikan at ramdam ko ang hangin ng kanyang mga kuko na dumaan lang sa taas ng ulo ko. Ang amoy ng suka at luyang malansa ay masumidhi, nakakasuka, nakakahilo. Hindi kami makatakbo ng mabilis dahil sa dilim at sa madulas na lupa. Si Brandy ay nadapa at bago pa man siya muling makatayo, ay nasa ibabaw na niya ang nilalang. Napasigaw si Brandy ng isang matinis na tunog na puno ng pagsisisi at takot. Ang kahihiyan niya, ang kanyang mga itinatagong lihim, ay tila naging kadena na humila sa kanya pababa. Ngunit hindi kami papayag. Kinuha ni Vito ang isang bote ng gas na dala niya at itinapon ito sa nilalang, habang ako naman ay mabilis na nag-strike ng match. Isang malaking apoy ang sumiklab sa gitna ng kadiliman. Ang mandurugo ay naglabas ng isang tili na hindi pang tao, isang tunog na parang bakal na kiniskis sa semento at mabilis na lumipad petaas, nawala sa madilim na ulap. Nakahinga kami ng maluwag pero panandalian lang iyon. Alam naming babalik siya. Brandy, tumayo ka riyan. Hindi ka namin iiwan, sabi ko habang tinutulungan siyang bumangon. Si Brandy ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa katotohanan ang kanyang pinaka-iniingatang sikreto ay alam ng isang demonyo. Danny, totoo ang sinabi niya. Kinuha ko nga yung pera, bulong ni Brandy habang umiyak. Brandy, makinig ka. Hindi yun mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay buhay tayo, sagot ni Mama. Ang moral na bigat ng aming mga pagkakamali ay ang siyang nagpapahina sa aming espiritu at iyon ang kinakain ni Mang Isko. Ang takot na nararamdaman niyo ngayon ay hindi lang dahil sa aswang, kundi dahil sa katotohanan ang kalaban niyo ay ang taong pinagkatiwalaan niyo sa baryo. Ang taong tumulong sa inyo,
ang taong nagbigay ng pagkain sa inyo, ay siya palang kikitiw sa inyong buhay. Iyon ang pinakamasakit na parte ng katotohanan ito. Habang naglalakad kami pabalik sa mas ligtas na bahagi ng baryo, bawat kaluskos ng dahon ay tila babala. Ang aming unang enkwentro ay isang patunay na hindi lang ito kwentong barbero. Ang sugat sa braso ni Brandy mula sa kuko ni Mang Isko ay nagsisimulang mangitim at bumaho. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapigilan ang pagkalat ng lason, sabi ni Mama. Pero paano kung ang talisman na dapat ay magliligtas sa amin ay nawawala? Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob na harapin ang sariling kadiliman. Ang bawat hakbang namin ay tila binabantayan, ang bawat hininga namin ay tila binibilang. Alam ko, sa susunod na pagbaba ni Mang Isko, hindi na sapat ang gas at apoy. Kailangan naming mahanap ang talisman, at kailangan naming harapin ang aming mga takot ng buong katapatan. Sapagkat sa mundong ito ng pangilabot, ang tanging tunay na proteksyon ay ang katotohanang hindi ka sumusuko sa gitna ng iyong mga pagkakamali. At tuloy kaming naglakad, bitbit ang takot at ang pag-asa makakaabot kami sa umaga. Habang sa itaas, ang tunog na malalapad na pakpak ay patuloy na nagpapaalala sa amin na ang predator ay naghihintay lang ng muling pagkakataon na kami ay dagitin. Umunta kami sa isang abandonadong bodega sa likod ng bahay ni Lolo, isang lugar na matagal ko nang hindi pinapasukan dahil sa bigat ng hanging nananahan doon. Ang amoy ng alikabok, lumang pepel, at tuyong damo ay tila sumalubong sa amin, nagbibigay ng panandaliang pahinga mula sa masangsang na amoy ng suka at dugo sa labas. Umupo si Mama sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. "Danny, maupo ka rito," sabi niya sa isang boses na puno ng pagod at lumbay. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Ramdam ko ang lamig ng gabi na tumatago sa aking mga buto. "Alam mo, Danny, ang lolo mo ay hindi lang basta isang magsasaka noong unang panahon," simula ni Mama habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. "Ang lolo mo ang tagapangalaga ng kapayapaan sa baryong ito, hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng pananalig at ng isang bagay na matagal na nating itinago." Inilabas niya mula sa loob ng kahon ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat ng hayop at isang medalyon na gawa sa tanso, ang talisman na hinahanap ko kanina. "Akala ko ba nawawala ito, Ma?" tanong ko. Sabi ni Mama, "Hindi ito nawawala, Danny. Itinago ko ito dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang katotohanan, ay hindi mo kayanin ang bigat ng tungkulin." Binuksan niya ang kwaderno at doon ko nakita ang mga sulat kami ni Lolo, mga orasyon, mga guhit na mga nilalang na hindi ko inakalang totoo, at ang mga pangalan ng bawat pamilya sa baryo San Isidro. Sa bawat pahina, may mga tala tungkol sa isang kasunduan, isang madugong kasunduan na ginawa noong panahon pa ng gayera. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ibig niyo bang sabihin, Ma, na alam ni Lolo na mangyayari ito? Tanong ko. Tumango siya. Ang anting-anting na ito ay hindi lang protection, ito ay isang selyo. At noong hinawakan mo ito noong bata ka pa, hindi mo lang ito binuhay. Inukit mo rin ang iyong pangalan sa kanilang listahan. Kaya kanila tinatawag, Danny, kaya kanila hinahanap. Sila ay bahagi ng ating nakaraan na pilit nating kinalimutan. Nanahimik ako na matagal, tinagmamasdan ang bawat ukit sa medalyon. Parang may sariling pintig ang tanso, isang mahinang tibok na sumasabay sa pintig ng aking puso. Ngunit Ma, si Mang Isko, paano siya napasama rito? Tanong ko muli. Si Mang Isko ay isang itusan lamang, Danny. Siya ang pain, ang tagetistis, ang taga-ubos ng mga mahihina. Pero hindi siya ang pinuno. Ang tunay na nagpapatakbo ng lahat ng ito ay ang siyang may hawak ng kabilang bahagi ng medalyon na ito, ang siyang nagpapakain sa kanila mula sa anino ng ating mga simbahan at munisipyo. Sagot ni Mama. Doon ko naramdaman ang isang matinding pangilabot na mas higit pa sa takot ko sa mandirugo. Ibig sabihin,
ang kaaway ay hindi lang nasa labas ng ating bakod, kundi nasa loob mismo ng ating tiwala. Ang moralistic na tono ni Mama ay nawala. Napalitan ng isang mapait na realidad na ang mundong akala ko ay simplo, ang labanan na mabuti at masama, ay puno pala ng mga kulay-abo na bahagi. Danny, ang kailangan mong gawin ngayon ay tanggapin ang tungkulin ni Lolo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ikaw lang ang may dugo na sapat para labanan ang dugong nananalaytay sa kanila. Sabi niya habang isinusot sa akin ang medalyon. Ang init nito ay hindi na nakakapaso. Ito ay naging comfortable, parang isang bahagi ng aking katawan na matagal nang nawala at ngayon ay nagbalik na. Habang pinakikinggan ko ang bawat detalye ng kwento ni Lolo, unti-unting nabubuo sa isip ko ang isang larawan. Ang mga gabing si Lolo ay nawawala at babalik na puno ng sugat. Ang mga panahong sinasabi niyang huwag kaming lalabas dahil may masamang hangin. Ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang talisman na ito ay simbolo ng aming pananagutan sa baryo. Ngunit kasabay ng kapangyarihan ay ang panganib na maging tulad din nila kung hindi mo gagamitin ang iyong puso. Danny, laging tandaan, ang aswang ay hindi lang nagiging aswang dahil sa pagkain ng tao. Nagiging aswang sila dahil sa pagkawala ng kanilang konsensya at pagmamahal sa kapwa. Taalala ni Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang mga kamay na nag-aruga sa akin at ngayon ay nagpapasa ng isang pasakit na hindi ko hiniling. Gagawin ko po ang lahat, Ma, para matapos na ito, pangako ko. Ngunit sa kalagitnaan ng aming seryosong pag-uusap, narinig namin ang isang mahinang katok sa pinto ng bodega. Hindi ito kalabog, hindi rin ito kaskas. Isang mahinhin at respetadong katok. Danny, Aling Espina, buksan niyo ang pinto. Ako ito. Ang boses ay pamilyar, malumanay at puno ng autoridad. Nanlamig ang aking buong katawan habang tumingin ako kay Mama. Ang boses na iyon ay hindi kay Mang Isko. Ang boses na iyon ay hindi sa isang deo. Iyon ay ang boses ng taong palaging nagdarasal para sa atin, ang taong takbuhan ng lahat kapag may problema, ang taong itinuturing nating haligi ng moralidad sa baryo San Isidro. Doon ko napagtanto ang sinasabi ni Mama. Ang tunay na pinuno, ang tunay na nagdadala ng sumpa, ay hindi ang aswang na nakakatakot ang hitsura, kundi ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang mas madilim na katotohanan. Aano mo lalabanan ang isang halimaw na nakashoot ng damit ng isang santo? Ang aming laban ay hindi pa nagtatapos sa pagkuha ng talisman. Nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok sa aking pananampalataya at tapang. Sapagkat ang taong nasa labas ng pinto ay ang siyang nagtataglay ng kabilang bahagi ng medalyon. At ang gabi ay lalong lumalim. Bitbit ang katotohanang walang sinuman ang ligtas, kahit sa loob ng sariling tahanan. Ang aming kwentuhan ay naputol na katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakangilabot kaysa sa anumang tili. Danny, huwag mong bubuksan ang pinto, bulong ni Mama, pero alam ko, kailangan ko siyang harapin. Hindi lang para sa amin, kundi para sa buong baryo San Isidro na nabulag ng kanyang kabutihan. Ito na ang oras para malaman kung sino talaga ang tunay na aswang sa ating piling. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. At ang talisman sa aking league ay nagsimulang mag-init, isang senyales na ang kalaban ay narito na. Sa harap mismo ng aming pintuan, naghihintay na kami ay muling magkamali. Ang paghahanda ni Lolo ay hindi pala para sa isang dayuhan, kundi para sa isang kaibigan na naging kaaway. At sa sandaling iyon, ang lahat ng aming pinaniniwalaan ay gumuho. Naiiwan na lamang ang talisman at ang aming determinasyon na tapusin ang gabing ito, buhay man o patay. Ang sikretong ito ni Lolo ay hindi lang pala kwento ng kabayanihan. Ito ay isang babala na ang kasamaan ay madalas na nagtatago sa pinakamaliwanag na lugar. Ngayon, kailangan kong maging liwanag sa gitna ng kadilimang ito, kahit na ang kapalit ay ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa tama at mali. Ang pinto ay muling kumotok, mas malakas, mas mapilit, at ang boses ay naging mas matalim. Buksan niyo ito, Danny, alam kong yan ang talisman. Doon ko nalaman,
wala na talagang atrasan ito. Ang digmaan ay narito na. Sa bawat salitang binitiw ni Mama, sa bawat alaala ni Lolo, nabuo ang aking paninindigan. Ang talisman ay kumikislap sa dilim, parang isang mata na nagmamasid, handang lumaban sa sinumang magtatangkang kumuha nito. Ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagtukla sa katotohanan sa likod ng mga maskara na suot ng mga tao sa paligid natin. At sa gabing ito, ang maskarang iyon ay tuluyan ng mahuhulog. Ilalantad ang isang katotohanang dudurog sa puso ng bawat taga San Isidro. Handa na ako, Ma, sabi ko habang humahawak sa hawakan ng pinto. Handa na akong tapusin ang sinimulan ni Lolo. Ang mga katok sa pinto ay hindi tumigil, at sa bawat paghampas ng kamay ni Kapitan Gardo sa lumang kahoy, tila ba gumuho ang huling muog ng aming seguridad. Danny, Aling Espina, alam kong niyan kayo. Huwag niyo kaming piliting sirain ang pintong ito. Sigaw niya. Hindi ko akalain na ang taong nagbigay sa akin ng scholarship noong high school, ang taong laging nagpapaadala ng litson tuwing pista, ay siya palang may dala ng ganitong kadiliman. Sumilip ako sa siwang ng bintana at doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang buong baryo ay nasa likod niya. Hawak nila ang mga sulo, mga itok, at ang kanilang mga mukha ay puno ng puot. Pero hindi puot sa aswang, kundi puot sa amin. Si Aling Maritz ang unang nagsalita. Ang boses niya ay puno ng kamandag. Sila ang dahilan. Sila ang nagdadala ng malas. Sinasabi ni Kapitan na ang pamilya ni Danny ang nagtatago ng sumpa, ay namamatay ang mga hayop natin. Nakita ko si Danny sa rice mill kagabi. May ginagawang ritual. Dagdag pa ng isang kapitbahay na deti naming suki sa vulkaniseryo. Napalingon ako kay Mama. Ma, binaliktad nila ang kwento. Bulong ko. Ganyan sila maglaro. Danny, sagot ni Mama habang mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. Gagamitin nila ang takot ng mga tao para gawin tayong halimaw sa kanilang mga mata. Ang betrayal na ito ay mas masakit pa sa kagat ng aswang. Ang mga taong pinrotektahan ni Lolo, ang mga taong tinulungan naming mag-ayos ng gulong sa gitna ng ulan, sila na ngayon ang nagnanais na sunugin ang aming tahanan. Biglang isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Mula sa likuran ng grupo, may isang aninong mabilis na gumalaw. Bago pa man makalingon ang sinuman, si Mang Carding, ang may-ari ng mga aso, ay biglang hinablot petaas. Wala siyang nagawa kundi ang maglabas ng isang maikling ungol bago siya tuluyang nawala sa dilim ng mga puno ng niyog. Ang mga tao ay nagpanik. Nagkanya-kanya silang takbo, pero si Kapitan Gardo ay nanatiling kalmado. Kita niyo na, ang sumpa ni Danny ang pumatay kay Carding. Hulya niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Vito na pilit na lumalapit sa amin, bitbit ang isang malaking plastic na boat na puno ng kulay asul na likido. Danny, may dala akong pangontra. Sigaw ni Vito habang tumatalon sa bakod. Mabilis siyang nakapasok sa loob bago siya maabutan ng mga galit na kapitbahay. Vito, anong dala mo? Tanong ko. Pre, binili ko ito sa bayan kanina sa isang matandang bulag. Sabi niya, holy water concentrate. Daw ito mula sa Vatican. Isang wisik lang, tunaw ang aswang. Sabi niya na may kumpiyansa. Kinuha niya ang bote at nang makita niyang may isang anino sa bubungan, buong lakas niyang iwinisik ang asul na likido. Pero imbes na umusok o masunog ang nilalang, bigla itong huminto at tila ba suminghot. Vito, bakit amoy downy yung holy water mo? Tanong ni Brandy na noon ay nakatago sa ilalim ng mesa. Tiningnan ni Vito ang bote at doon niya nabasa ang label. Fabric softener, antibacterial. Naskam ako na matandang yun. Akala ko talaga holy water. Iyak ni Vito. Sa gitna ng panganib, hindi ko mapigilang mapatawa ng konti, isang hysterical na tawa dahil sa absurdidad ng sitwasyon. Pero ang tawa ay naputol nang muling lumitaw si Mang Isko sa bintana. Ang kanyang mukha ay mas malapit ng ngayon, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa talisman sa lig ko. Ang tension spec ay lalong tumindi nang simulan ni Kapitan Gardo na mag-utos sa mga lalaki na pasukin ang aming bahay. Sunugin ang bodega.
Nandoon ang kanilang mga gamit sa pangkukulam. Sigaw niya, nakita ko kung paano sunugin ng mga tao ang lugar kung saan kami nag-uusap ni Mama kanina. Ang mga alaala ni Lolo, ang mga lumang gamit, lahat ay nilalamon na ng apoy. Sa bawat paglamon ng apoy, ramdam ko ang paghina ng proteksyon sa aming paligid. Danny, kailangan na nating lumabas, sabi ni Mama. Kung mananatili tayo rito, magiging abot tayo kasama ng bahay na ito. Kinuha ko ang aking itok at hinawakan ng mahigpit ang talisman. Vito, Brandy, sumunod kayo sa akin. Huwag kayong hihiwalay, utos ko. Nang buksan namin ang pinto, sinalubong kami ng mga galit na mukha. Pero bago pa man sila makalapit, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpatahimik sa lahat. Mula sa itaas ng kapilya, bumaba ang isang nilalang na mas malaki kay Mang Isko. Ito ay may suot na punit-punit na barong at ang mukha nito ay kalahating tao, kalahating hayop. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Iyan ba ang sinasabi mong proteksyon, Kapitan? Tanong ni Aling Maritz na nagsisimula ng manginig. Ang nilalang ay lumapit kay Kapitan Gardo at sa halip na atakihin ito, ay yumukod ito sa kanya. Doon tuluyang nabunyag ang lahat. Ang tiwala ng buong baryo ay gumuho sa isang sandali. Si Kapitan Gardo ay hindi lang pala kakampi ng mga aswang, siya ang kanilang pasto. Ang social betrayal na ito ang naging mitsa para ang mga tao ay magsimulang magtakbuhan pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Iniwan kaming 4 na nakatayo sa harap ng 2 halimaw at ng trader na pinuno. Hindi na ito tungkol sa tsismis o sa maling akala. Ito ay tungkol na sa pananatiling buhay. Danny, ibigay mo sa akin ang medalyon at baka palampasin ko ang nanay mo, sabi ni Kapitan Gardo habang ang kanyang boses ay nagiging isang garalgal na tunog ng aswang. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Kapitan. Ang medalyong ito ay para sa mga nagtatanggol sa San Isidro, hindi para sa mga kumakatay dito, sagot ko. Sa isang senyas ni Kapitan, sumugod si Mang Isko at ang nilalang na nakabarong. Ang aming labanan ay naging isang madugong sayaw sa gitna ng naglalabiyab na bodega. Bawat taga ni Vito ay may kasamang panalangin at bawat iwas ko ay may gabay ng talisman. Pero ang bilang nila ay mas marami at ang kanilang lakas ay hindi pangkaraniwan. Nakita ko kung paano itulak ni Mang Isko si Brandy sa direksyon ng apoy. Brandy, sigaw ko. Pero bago pa man siya mahulog, isang putok ng baril ang umaling na unggaw. Si Mang Carding, hindi pala siya napatay agad. Duguan siyang lumitaw mula sa dilim. Hawak ang kanyang lumang shotgun. Hindi niyo makukuha ang baryong ito. Sigaw niya bago siya muling dagitin ng isa pang aswang mula sa likuran. Ang sakripisyo ni Mang Carding ay nagbigay sa amin ng pagkakataon para makatakas patungo sa masukal na bahagi ng sementeryo, ang tanging lugar na alam naming hindi nila basta-basta mapapasok dahil sa mga nakatanim na krus at benditadong lupa. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko ang hapdi ng galo sa aking mukha, isang paalala na ang gabi ay malayo pa bago matapos at ang mga taong itinuturing naming kakampi ay maaaring maging mitsa ng aming kamatayan. Ang aming pagtakas ay puno ng pait ng pagkakanulo, pait ng kawalan ng katarungan, at pait ng katotohanan ang San Isidro ay hindi na kailanman magiging gaya ng deity. Ang gabi ay patuloy na bumabalot sa amin, bitbit ang mga bulong ng mga namatay, at ang papatinding galit ng mga aswang na gutom sa aming dugo at sa talisman na hawak ko. Ang langit ay tila nakiramay sa amin nang biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Yung uri ng ulan na sa sobrang bigat ay hindi mo na makita ang dulo ng iyong mga kamay. Kasunod nito ang isang nakakabinging kulog at ang tuluyang pagkaputol ng kuryente sa buong baryo San Isidro. Ang kadiliman ay naging ganap, isang itim na kumot na walang butas. Narito kami ngayon sa loob ng isang abandonadong kuwebang sementeryo, ang tanging tuyong lugar na natitira sa amin. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay parang tunog ng mga kuko na pilit kaming hinahanap. Danny, naririnig mo ba yun? Bulong ni Vito. Danny, malapit na kami. Ang bulong ay hindi na galing sa hangin. Parang galing na ito sa loob ng sarili kong bungo.
Hinawakan ko ang talisman, at sa bawat kidlat na tumatama sa labas, nakikita ko ang mga aninong nakapaligid sa amin. Hindi na lang 2 o 3, tila ang buong hukbo ng kadiliman ay nagtipon-tipon para sa huling hantungan. Ang microhook na ito ng patuloy na pagtawag sa aking pangalan ay nagpapadama sa akin na wala na talagang ligtas na lugar. Kailangan nating kumilos, sabi ko habang tinitingnan ang aking mga kasama. Kinuha ni Mama ang isang maliit na lalagyan ng asin at bawang mula sa kanyang bulsa. Ito lang ang natira sa atin, Danny, sabi niya. Pero alam ko ang iniisip niyo. Sapat ba ang asin laban sa mga halimaw na may hawak na kapangyarihan ng gobyerno at simbahan? Nagkaroon na mainit na debate sa pagitan namin. Pre, hindi natatalab ang bawang sa mga yan. Nakita mo si Kapitan. Parang walang epekto sa kanya ang krus kanina. Giit ni Vito habang hinahasa ang kanyang itak gamit ang isang bato. Ang kailangan natin ay dugo para sa dugo. Kailangan nating gamitin ang talim at ang galit natin. Pero sumagot si Mama ng may autoridad. Vito, ang asin ay hindi lang pampalasa. Ito ay simbolo ng kalinisan. Ang aswang ay nabubuhay sa dumi ng kaluluwa. Kung lalaban tayo gamit lang ang galit, magiging katulad lang tayo nila. Ang debate sa pagitan ng tradisyonal na pangontra at ng brutal na bakbakan ay nagpatindi sa tensyon sa loob ng kuweba. Habang nagtatalo sila, nakita ko si Brandy na naglalabas ng mga natirang biskwit at isang leta ng sardines mula sa kanyang bag. Kain muna tayo, sabi ni Brandy sa isang boses na wala ng bahid ng biro. Baka ito na ang huling pagkakataon na magkakasama tayong kakain. Ang atmosphere ay biglang naging mabigat, parang isang final meal bago ang bitayan. Kumain kami ng tahimik. Ang tanging maririnig ay ang bagsak ng ulan at ang bawat nguya na tila ba huling sandali na ng aming buhay. Danny, pasensya na kung naging pabigat ako, bulong ni Brandy. Hindi ka naging pabigat, Brandy. Ikaw ang nagpapaalala sa amin kung bakit kami lumalaban para sa mga taong gustong mabuhay ng tapat sa sarili nila, sagot ko. Napatingin ako kay Vito, ang aking matalik na kaibigan. Pre, kung hindi ako makabalik, ikaw na ang bahala sa bulkaniseryo. Biro ko pero may bahid ng katotohanan. Gago, babalik tayo rito at mag-inuman pa tayo pagkatapos nito, sagot ni Vito. Pero nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang emosyonal na stakes ay umebot na sa rurok nito. Alam naming ang pupuntahan namin ay ang pugad mismo ng mga aswang, ang lumang mansyon ni Kapitan Gardo sa tuktok ng burol. Bawat 30 segundo, isang kidlat ang naglalantad sa amin ng katotohanan sa labas. Nakikita namin ang mga aswang na nakasabit sa mga puno, naghihintay lang ng aming paglabas. Tik-tik, tik-tik. Ang tunog ay mas mabilis ng ngayon, parang countdown ng isang bomba. Danny, ang talisman ay iinit ng husto kapag malapit na ang pinuno, talala ni Mama. Gamitin mo ang init na iyon para gabayan ang iyong bawat taga. Huwag kang titingin sa kanilang mga meta, dahil doon nila ninanakaw ang iyong lakas ng loob. Tumayo na ako at isinabit ang talisman sa labas ng aking damit. Handa na ba kayo? Tanong ko. Tumango sila. Ang ulan ay hindi tumitigil. At ang baha ay nagsisimula ng pumasok sa kuweba. Wala na kaming ibang mapupuntahan kundi pasulong. Ang build-up na ito ay hindi lang para sa labanan ng katawan, kundi para sa paglilinis ng aming mga takot. Ang bawat hakbang palabas ng kuweba ay isang hakbang patungo sa gitna ng impyerno. Habang naglalakad kami sa ilalim ng ulan, naramdaman ko ang pag-init ng medalyon. Hindi na lang ito mainit, ito ay nagbabaga na. Ang amoy ng dugo ay humalo na sa amoy ng basang lupa, isang nakakalalasing na timpla na nagpapagising sa aking mga instinct bilang manunugis. Nakita namin ang mga bakas ng mga kuko sa putikan, patungo sa mansyon. Walang lingon-lingon kaming nagpatuloy, bitbit ang aming mga sandeta at ang huling piraso ng aming danggal. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng maikling silip sa aming kamatayan, pero wala na kaming pekialam. Ang baryo San Isidro ay kailangang mabawi, at ang sumpa ay kailangang matapos sa gabing ito. Ang gabi ng anihan ay narito na,
at kami ang magiging huling ani na hindi nila kayang lunukin. Patuloy ang ulan, patuloy ang mga bulong, at patuloy ang aming paglakad patungo sa dulo ng lahat. Ito na ang bakbakan na magpapasya kung may sisikat pa bang araw sa aming baryo o kung mananatili kaming bilanggo ng kadiliman habang buhay. Handa na ako, handa na kami, para sa pamilya, para sa katarungan, at para sa bawat taga San Isidro na naging biktima ng kanilang kasakiman. Sugod, nang marating namin ang mansyon ni Kapitan Gardo, tila ba bumukas ang mismong pintuan ng impyerno. Walang bantay sa labas, pero ang bawat sulok na malawak na hardin ay puno ng mga matang nagliliyab sa pula. Bumukas ang malaking pintong kahoy ng kusa. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Kapitan Gardo, pero hindi na siya ang taong kilala namin. Ang kanyang balet ay tila naging bakal sa tigas, at ang kanyang tinig ay dumadagundong sa loob ng silid. Ibigay mo ang talisman, Danny, utos niya. Hindi ako gumalo. Hawak ko ang aking itak sa kanang kamay at ang medalyon sa kaliwa. Bakit mo ito ginagawa, Kapitan? Tanong ko. Nais mong malaman kung bakit. Dahil ang baryong ito ay puno ng mga taong walang utang na loob. Sagot niya habang humahakbang palapit. Tumingin siya sa amin ng may halong puot. Ang katarungang ipinangako ng batas ay para lang sa mayaman. Ang mga aswang, sila ang aking mga sundalo. Kinukuha nila ang mga kurakot, ang mga mapang-api, ang mga walang kwentang tao sa lipunan. Ginagawa ko itong lahat para sa kaayusan ng San Isidro. Isang baluktot na hustisya ang kanyang pinaniniwalaan. Ginamit niya ang dilim para linisin ang kanyang nasasakupan ayon sa kanyang sariling panuntunan. Sugod, sigaw ko. Agad na sumabog ang kaguluhan. Mula sa kisem, bumulusok si Mang Isko at ang nilalang na nakabarong. Mabilis silang gumalo, parang mga aninong hindi mahagip ng tingin. Pero ang talisman sa aking lig ay nagsimulang maglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Bawat hampas ng aking itok ay may kasamang kidlat ng enerhiya. Inatek ni Vito si Mang Isko gamit ang kanyang hasadong sandeta, habang si Brandy naman ay nagtatapon ng mga boat ng asin na hinaluan ng benditadong langis. Umalingaw ang mga tili ng mga aswang ng tamaan sila ng mga pangontra. Hindi ito basta-basta sugat. Ang kanilang mga balet ay nagliliyab sa asul na apoy sa tuwing madidikit sa liwanag ng talisman. Danny, sa itaas mo. Sigaw ni Mama. Umiwas ako nang lundegan ako ng manjurugong nakabarong. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ko ang medalyon sa harap niya. Isang malakas na pagsabog ng puting liwanag ang tumama sa nilalang. Wala itong dugong dumanak. Sa halip ay naging usok at alikabok ang katawan nito sa gitna ng hangin. Ngunit si Kapitan Gardo ay hindi basta-bastang kalaban. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay at isang itim na enerhiya ang tumalsik sa amin. Nawala na malay si Vito at Brandy nang tumama sila sa pader. Kami na lang ni Mama ang natira. Ang lolo mo ay isang duwag, Danny. Sabi ni Gardo habang ang kanyang anyo ay tuluyan ng naging isang dambuhala. Inili niya magtago sa pananampalataya imbes na gamitin ang kapangyarihang ito para maghari. Hindi siya duwag, Kapitan. Mas matapang ang taong pinipiling maging mabuti sa kabila ng kadiliman, sagot ko. Naramdaman ko ang init ng talisman na tumatagos na sa aking palad. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ang lahat ng mga tao sa San Isidro na naging biktima niya. Ang kapangyarihan ni Lolo ay hindi galing sa galit, kundi sa pagmamahal sa baryo. Bumukas ang aking mga mata at ang buong silid ay napuno ng liwanag na kasing tingkad ng araw. Ang mga anino ay nagsimulang matunaw. Ang mga aswang sa labas ay nagtakbuhan palayo habang ang kanilang mga katawan ay nagiging abo. Si Kapitan Gardo ay napaluhod. Ang kanyang itim na balet ay tila natutunaw sa tindi ng liwanag. Hindi ito maaari. Sigaw niya, pero wala na siyang magagawa. Ang talisman ay muling naging selyo. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa mansyon. Isang vortex ng hangin at liwanag ang humigop sa lahat ng kasamaan sa loob ng silid. Nakita ko ang mukha ni Kapitan Gardo na unti-unting nababura,
hanggang sa wala nang natira kundi ang kanyang punit-punit na damit sa sahig. Tumigil ang ulan. Tumahimik ang buong paligid. Ang kadiliman ay napalitan ng isang mapayapang liwanag ng bukang liwayway na sumisilip sa mga butas ng mansyon. Nakahinga kami ng malalim. Sugetan si Vito at Brandy pero buhay sila. Si Mama ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking balikat. Tapos na, Danny, nagawa mo ang tungkulin mo, sabi niya. Ang talisman ay muling lumamig sa aking lig. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang mga taga San Isidro na dahan-dahang lumalabas sa kanilang mga bahay. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang sumpa ay naputol na. Ang hustisyang hinahanap ni Kapitan sa maling paraan ay nakamit namin sa pamamagitan ng paninindigan sa tama. Hindi kailangang maging halimaw para talunin ang halimaw. Ang labanan na ito ay nag-iwan ng mga peklat, pero ang mga peklat na ito ay tanda ng aming tagumpay laban sa kadiliman. Sa gitna ng mga guho ng mansyon, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang muling maghari ang takot sa aming baryo. Kami ang mga bagong tagapangalaga, at habang may liwanag sa aming mga puso, mananatiling ligtas ang San Isidro. Ang gabi ay natapos na, at sa wakas, sumikat na ang araw na may dalang bagong pag-asa para sa aming lahat. Nang sumikat ang araw sa baryo San Isidro, tila ba dumaan ang isang napakalaking baha na hindi lang dumi ang tinanggay, kundi peti ang bigat na matagal nang nakadagan sa aming mga dibdib. Ang dating amoy ng suka at luyang malansa ay tuluyan nang napalitan ng sariwang simoy ng umaga at amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Tahimik ang kalsada, pero hindi ito yung nakakatakot na katahimikan ng gabi. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Nakaupo kami sa harap ng aming bulkaniseryo, duguan, pagod, pero nakangiti habang pinapanood ang unang sinag ng araw na tumatama sa aming mga mukha. Si Brandy, na noon ay dahan-dahang nag-ayos ng kanyang nagulong buhok, ay niyakap ni Aling Maret sa gitna ng kalsada. Wala ng pangungutya, wala ng sismis tungkol sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng labanan, nakita ng lahat na ang tapang ay walang pinipiling kasarian, at ang pusong handang magsakripisyo ang siyang tunay na bayani. Si Vito naman, kahit pile-pile, ay nagsimula ng magligpit ng mga gulong. Pre, mukhang kailangan nating palakihin itong shop natin, ha? Maraming sasakyan ang na-flat kagabi sa pagtakas, biro niya at nagtawanan kaming lahat. Alam namin na hindi magiging madali ang pagbangon, pero sa pagkakataong ito, magkakasama na ang buong baryo. Ang mga sugat ay maghihilom, ang mga nasirang bahay ay muling may tatayo, pero ang aral ng gabing ito ay mananatiling nakaukit sa aming mga puso. Natutunan namin na ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagiging malupit, at ang tunay na proteksyon ay hindi lang galing sa mga anting-anting, kundi sa pagkakaisa at pagtanggap sa bawat isa, anuman ang iyong lihim o nakaraan. Ang pamilya ni Kapitan Gardo ay tuluyan ng umaulis. Iniwan ang mansyong simbolo ng kasakiman ng rayon ay unti-unti nang kinakain ng kalikasan. Tumingin ako kay Mama, na noon ay may nahong nagdarasal habang hawak ang talisman ng rayon ay isa na lang piraso ng tanso. Danny, sabi niya, ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng kadiliman, hanggat may isang taong handang tumindig para sa katotohanan. At totoo nga, sa bawat paglubog ng araw, alam na namin ngayon na hindi na kami dapat matakot dahil kami mismo ang liwanag sa aming sariling baryo. Ang hustisya ay nakamit, ang takot ay napawi, at ang San Isidro ay muling naging tahanan ng mga taong may paninindigan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga kabangers, laging tandaan, huwag matatakot sa anino dahil patunay lang iyan na may liwanag sa malapit. Ito ang inyong lingkod, si Danny, na nagsasabing magpahinga na kayo ng mahimbing dahil ligtas na ang gabi. Sana ay nagustuhan niyo ang ating mahabang kwentuhan ngayong gabi. Gusto niyo bang gawan ko rin ng script ang kwento ng lolo ni Danny noong panahon ng gayera para malaman natin kung saan talaga nanggaling ang talisman? Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig, mga kabangers. Ramdam ko ang inyong pakikiramay sa bawat hininga at bawat tagpo ng ating kwento.
Ang baryo San Isidro ay simbolo ng bawat baryo sa Pilipinas, puno ng misteryo, pero puno rin ng pag-asa. Huwag niyo sanang kalimutan na ang ating komunidad ay mas titatag pa kung tayo ay magtutulungan at magbabahagi ng ating mga karanasan. Para sa mga nais makakita ng mas detalyadong itsura ng talisman at ang aktual na enkwentro sa mansyon, huwag niyo kalimutang bisitahin ang ating pangalawang channel, ang Kabanong 2.0. Nandun ang animated version ng kwentong ito na siguradong mas magpapatayo ng inyong mga balahibo. At para sa susunod nating pakikita, ihanda ang inyong mga sarili dahil sisimulan na natin ang Kabanata 2, ang lihim ng sementeryo, kung saan aalamin natin ang pinagmulan ng sumpa ni Kapitan Gardo bago pa man siya naging pinuno ng ating baryo. Sigurado mas matindi ang pangilabot na hatid nito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala sa ating munting kwentuhan. Matulog ng mahimbing, manatiling mapagmetiyag, at laging piliin ang kabutihan sa gitna ng anumang dilim. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na gabi ng katatakutan at katarungan. Espela,